Magandang umaga mga kapatid. Muli po ako si Pastor Jomel. Kasama niyo po sa pag-aaral ngayong umagang ito. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 139, talata 23 hanggang 24, na nagsasabing, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking pag-iisip. Tingnan mo kung may masama akong daraanan at ituro mo sa akin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan." Ang ating papag-uusapan ngayon ay binigyan ko ng pamagat na ang panalangin ng lumalagong Kristiyano. Sa mga talatang ito mula sa awit 139, ang panalangin ni David ay puno ng tapang at pagpapakumbaba. Ipinagdarasal ni David na siyasatin siya ng Diyos, hindi lamang sa mga panlabas na aspeto, kundi pati na rin ang mga nakatagong salubiin at motibo. Ang panalangin ito ay isang malalim na pagsusuri na hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating patuloy na pagbabago sa mata ng Diyos. Ang mga talatang ito ay may malaking kahulugan para sa atin ngayon dahil tinatawag tayo nito na magpasiyasat sa ating mga buhay upang tayo ay magbago. Ano nga ba ang mga panalangin ng isang lumalagong Kristiyano? Ang unang panalangin ayon sa talata, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin ang aking puso." Nang sabihin ni David, "Siyasatin mo ako, O Diyos," inamin niyang tanging Diyos lamang ang may kakayahang tunay na makaalam ng kalaliman ng ating mga puso. Minsan, pinipilit nating itago ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan at sakit mula sa ating mga sarili at sa iba. Ngunit alam ng Diyos ang lahat. Ang kanyang pagsisiyasat ay hindi para maghusga, kundi para tayo ay maghilom. Katulad ng isang doktor na nagsasagawa ng masusing pagsusuri, ang Diyos ay tinitingnan ng ating mga puso upang tayo ay maghilom at magbago. Pangalawang panalangin, "Subukin mo ako at alamin ang aking mga pag-iisip." Pinagdarasal din ni David na subukin mo ako at alamin ang aking mga pag-iisip. Ang mga pag-aalala at kabalisahan sa buhay ay nagiging sanhi ng pagkabalisa sa ating mga puso. Dito, hinihiling ni David sa Diyos na pag-isipan niya ang mga bagay na nagpapabigat sa ating mga isipan. Ipinapaabot natin sa Diyos ang ating mga pangarap, ang ating mga takot at mga alalahanin upang matulungan niya tayo. Ang pagsusuri ng Diyos sa ating mga pag-iisip ay isang pagkakataon na magtiwala sa Kanya upang matamo ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Pangatlong panalangin, "Tingnan mo kung may masama akong daraan ng paraan." Ipinagdarasal din ni David na tingnan mo kung may masama akong daraanan. Ito ay isang malakas na panalangin na humihiling sa Diyos na ipakita kung may kasalanan o maling pananaw sa ating mga buhay. Hindi madali na harapin ang ating mga pagkukulang. Ngunit si David ay nagtiwala sa Diyos na siya lamang ang makakapagbigay liwanag sa ating mga kalikuan. Sa ating panalangin, hinahayaan nating ang Diyos ang magbukas ng ating mga mata at isiwalat kung ano ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya. Pang-apat na panalangin, "Ituro mo sa akin ang daan tungo sa buhay na walang hanggan." Huling hinihiling ni David sa Diyos na ituro niya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ay isang panalangin ng pagbabago. Matapos makita ng Diyos ang ating mga mali sa ating buhay, hinihiling ni David ang gabay at lakas ng Diyos upang magpatuloy sa daan ng katuwiran. Ang daang patungo sa buhay na walang hanggan ay ang landas na magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan at layunin sa ating buhay. Hindi lang si David ang humihiling ng pagbubukas ng mata, kundi siya rin ay humihiling ng patnubay sa Diyos upang magpatuloy sa tamang landas. Paano natin isasabuhay ang mga bagay na ito? Una, suriin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng ganitong panalangin. Katulad ni David, maaari natin gawing ugaliin at magdasal at hilingin sa Diyos na siyasatin ang ating mga puso. Maglaan ka ng oras araw-araw upang manalangin at magtanong sa Diyos kung may mga bagay ba sa ating mga buhay na hindi siya nalulugod o may mga kasalanan ba tayo na hindi pa natin nahingi ng tawad sa Kanya. Ang regular na pagsusuri ay makakatulong sa atin na manatiling tapat sa Diyos at mapansin ang mga aspeto ng ating buhay na kailangan nating baguhin. Pangalawa,
Idulog ang ating mga alalahanin sa Diyos. Kapag tayo may mga alalahanin o kabalisan, madalas nating subukan solusyonan ito ng mag-isa. Ngunit ang panalangin ni David ay nagpapakita sa atin na dapat natin itong dalhin sa Diyos. Maglaan tayo ng oras upang pagnilayan kung anong mga bagay ang nagpapabigat sa ating isipan at dalhin ito sa Diyos. Huwag hayaang ang mga alalahanin na ito ay magpatuloy sa pagpapabigat sa ating mga buhay. Hayaan nating palitan niya ang ating mga takot sa kanyang kapayapaan. Pagtanggap ng pagbabago sa ating mga buhay. Kapag ang Diyos ay nagpakita sa atin ng mga kasalanan at mali sa ating buhay, mahalaga na maging tapat tayo sa ating mga sarili at magpakumbaba tayo sa harapan niya. Kung tayo nakakaranas ng conviction na tinatawag, ito ay isang pagpakataon upang magsisi, humingi ng tawad at hayaan ng Diyos na magbago sa atin. Ang pagbabago ay hindi isang madaliang proseso, ngunit kapag tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya, binabago niya tayo ayon sa Kanyang kalooban. Ngayong umagang ito, sana'y may natutunan po kayo sa ating pag-uusap at hayaan niyo po akong magtapos sa panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami nagpapasakop sa inyong pagsusuri. Kami po ay nagpapakumbaba at humihiling na siyasatin niyo ang aming mga puso at isipan. Pinagkakatiwala namin sa inyo aming mga alalahanin at pagkukulang. Tulungan niyo po kami upang magpatuloy sa tamang landas at magbunga ng mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa susunod po ulit nating pagkikita mga kapatid sa Minutes of Faith. Maraming salamat po.